Naku po mga kababayan, eto na. Vice President Sara Duterte hindi na nagpaligoy-ligoy pa mga kababayan. Senator Risa Hontiveros pati na ang Akbayan Party List binanatan na. Pero bago po natin ipagpatuloy itong mga kababayan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe dyan sa ating YouTube channel. Sa inyong opinion po mga kababayan, magwawagi kaya itong impeachment laban dito sa ating Vice Presidente? O naniniwala po ba kayo sa sinasabi nilang meron daw grounds itong ating Vice Presidente para mapatalsik po dyan sa kanyang posisyon? So ito, panoorin po natin ang video na ito mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Sila lang ata na mayroong mga ebidensya ang nakalap eh. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Hindi kasi nila matalo sa 2028 kaya ngayon pa lang talagang todo na sila, preparasyon na para sakaling pagdating ng 2028 matatalo ka. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Di ba? Planado po talaga yan. Simula pa 2025, hindi sila nag-success doon, kaya ito naman 2026. Pag sakaling hindi na naman mag-success yan mga kababayan, talagang hindi nila titigilan yan hanggang 2027, no? Kasi pagdating ng 2028, election na. Pero ngayon mga kababayan, marami ng mga nagsasabi sa Kongreso na mahirapan daw kumuha ito ng votes na 1/3. Nako po, iyak na naman po ang mga tangalistan nito mga kababayan. Pati yung mga naniniwala po dito sa Akbayan at kay Senator Risa Hontiveros. Ito, basahin natin ang komento ng ibang mga kababayan natin sabi dito, the future President of the Philippines. Talaga naman, no? Yan, laban ito inday ng kasamaan at kabutihan at kaming taong bayan ay ayaw ng kasamaan. Ayaw namin na maging Communist Philippine Republic. Nako, sa palagay ko, ang naglalaban dito ay ang mga politikong kurakot laban sa ordinaryong Pilipino o taong bayan. Yan, tulungan mo inday kaming taong bayan sapagkat kung pera ang pag-uusapan ay wala kami dyan. Pero sa pagkakaisa, nakahanda kaming ibuhos ang aming suporta sa iyo. Inday Sara, mahal ka namin. Mahalin natin ang Pilipinas. Di ba? Nakakatuwa yung basahin yung mga komento na to mga kababayan. Ito pa, laban lang, Ma'am BP Inday, solid Duterte. Di ba? Ang dami talaga nagmamahal po dito sa ating Vice Presidente, mga kababayan. At lalo na dyan sa ating former President. Yan. Laban lang BP, gagawin nila lahat para mawala ka bilang BP dahil alam nila na ikaw ang magtatapos sa kanila. Mga gawain nila sa pagkuha sa pera ng taong bayan at iba pa nilang gawain. Diba? Balik tayo dun sa video mga kababayan. Talagang puro mga positive vibes yung mga comment na nabasa natin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano. Malala po talaga pala mga kababayan yung bentahan ng pirma noong 19th Congress mga kababayan. Pero sabi nga ng ibang mga kongreso ngayon, mga congressman, sabi nila ay mahihirapan na daw na magkaroon ng ganon kasi pinilit lang daw po yung iba na pumasok sa isang kwarto na walang camera para pumirma at hindi nabasa kung ano yung mga grounds na nakalagay doon sa papeles para ma-impeach po itong ating Vice Presidente. Sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorse. Ayan na. Akbayan mga kababayan, binanatan na po nito ni ating Vice President Sara Duterte. O magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo.
eh hindi mananalo yan. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. Ito. Tanungin ko po kayo mga kababayan, survey lang tayo dito Ayan, kung sakaling tatakbo man itong ating Vice President Sara Duterte, at makakatapat niya itong si Risa Hontiveros mga kababayan, comment kayo dito sa baba kung kanino kayo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Hindi naman threat sa taong bayan yan. Sa inyo, kasi mawawipe out kayo dyan sa loob, Lahat ng mga bumabatikos, lahat ng mga bumabanat po dito sa mga Duterte family, lalo na dyan sa ating former President Duterte, talagang mananagot po kayo kung sakaling makalusot po itong si Vice President Sara Duterte. Pero kung sabihin nyo dangerous sa taong bayan, no. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Ngayon pa lang, 'di ba? Naghahanda na sila mga kababayan kasi nga si VP Sara kahit hindi na mag-ikot sa Pilipinas o sa buong mundo, talaga namang marami po ang sumuporta dito sa kanya. May napanood daw sa isang interview mga kababayan, sino daw ang pinaka magandang itapat po dito sa ating Vice Presidente. Ayon nga diyan sa wag daw baliwalain po itong Tulfo, Ayan, Senator Rapi Tulfo, malakas di umano daw po. At itong si General Torre, yung former general ng PNP. Naku, isa daw po yan, Yan naman po ay sa panig ng administrasyon, pati kasama na daw diyan si John Vic Rimulya. Ayan yung mga pangalan na naririnig natin. At of course, itong sa kakampi naman po ng kakamping, andyan po si Risa Hontiveros mga kababayan, at abangan din po natin yan si Bam Aquino. At syempre, dito sa si Vice Presidente natin mga kababayan, sana si Marcoleta din ang magiging katandim nito. So ito, patuloy natin Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Dito pa lang sa pahayag ng ating Vice Presidente, talagang makatao at makabayan po ang ganitong pananalita. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Tama, wag makasarili, kasi yung iba kasi ginagawa nila para sa sariling kapakanan o sa kanilang organisasyon, kung ano man yung ikakaganda para sa kanila, hindi para sa taong bayan. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi kahit naman sila mag-file pa ulit-ulit, kung wala naman silang efficient na basihan dyan sa mga pinaparatang sa'yo, talagang hindi ka rin matatanggal. At syempre, taong bayan pa rin ang isisigaw yung pangalan mo. Isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Kaya ngayon nararamdaman natin yung pagkatalo ng sambayanang Pilipino dahil sa talagang talamak na korupsyon na hanggang ngayon wala pa ring naging resulta diyan sa flood control issue na limpak-limpak na salapi po ang ninakaw nila sa taong bayan. Syukran. So ayan mga kababayan, narinig po natin itong talagang matinding mensahe po o pahayag po ng ating Vice Presidente po dito sa Akbayan Party List, pati na rin po dito kay Senator Risa Hontiveros. Kung nakaabot ka po dito sa video na to mga kababayan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe At syempre kung may opinion ka, i-comment mo lang dyan sa baba. Maraming salamat.